B-boy nga pala ng Capiz. Malapit nang maging senior citizen pero mahilig pa rin makinig ng mga ganitong kwento araw-araw. Ito ay dahil meron din naman akong sariling karanasan. At ito nga yung ibabahagi ko sa inyo ngayon. Nakatira ako sa Tapas, Capiz. At nangyari ang kwentong ito, mga 40 anyos na rin siguro o mahigit pa ang nakaraan. Teenager lang din ako nang mangyari ito eh. Sa Aklan ako nag-aral. Dahil nandoon yung tiyahin ko na siyang nagpapaaral sa akin. Pero bakasyon ang mangyari ito. Kaya umuwi nga ako dito sa lugar namin sa Capiz. Ilang buwan din akong hindi nakauwi noon. Kaya nananabik na rin ako sa amin. Lalong-lalo na sa mga kapatid ko. Dahil panganay ako sa 4 na magkakapatid. Pag uwi ko, syempre bumawi ako sa mga kapatid ko. Yung bunso namin ay nasa 5 taong gulang pa lang. At siya po yung paborito ko noon. Kaya gano'n na lang yung tuwa ko nung makauwi nga ako sa amin. Tawagin natin yung bunso namin sa pangalang Jelay. At siya talaga yung pinakadahilan kung bakit gano'n na lang yung kagustuhan kong umuwi noon tuwing bakasyon. Isang hapon, inutusan ako ng tatay ko na kunin daw yung mga naipon niyang kahoy panggatong sa may paanan ng bundok. Sa may bundok kasi itong lugar namin. Kaya baka meron na ring ideya ang ilan sa inyo kung saan ito banda. Gawain talaga namin na iwan lang muna sa may paanan yung mga kahoy panggatong kapag nangangahoy kami. Dahil wala namang ibang kukuha doon. Basta't naitali mo lang o naitumpok, hindi na yun pakikialaman ng ibang mga tao. Umaga ako pumunta doon para kunin na yon. At nang meron na nga kaming megatong para sa pagluluto. Ang sabi ng kapatid kong lalaki, susunod na lang daw siya para mas mabilis naming mahakot ang mga yon. Tawagin naman natin itong isa ko pang kapatid sa pangalang Makmak. Pagdating ko doon, inayos ko lang yung pagkakatali at hinati-hati sa ilang mga parte na sapat lang para mabuhat ito. Babalik-balikan na lang din namin. Sumunod naman agad yung kapatid ko at nakailang balikan din kami bago umabot sa punto na konting-konti na lang talaga na isang balikan na lang. Medyo marami kasi yon. Nung huling balik na nga namin, naisipan na muna namin na manguha ng prutas doon bago hakutin yung huling bugkos ng kahoy. Lalo at maraming mga tanim na bayabas doon sa parteng yon. Nanguha muna kami at kumain. Hinubad ko lang yung damit ko noon at doon din namin ibinalot yung mga nakuha naming bunga. Pumunta pa kami sa ibang mga puno sa unahan kung saan medyo makakapal na ang mga talahib. Palapit pa lang kami noon sa parteng yon nung bigla na kaming nakaamoy ng mabaho nung medyo umihip yung hangin. Ang baho naman nun, tol. Mukhang patay na hayop, sabi ko noon sa kapatid ko. Pero lumapit pa rin kami para tignan kung ano kaya yon. At nung hinawi namin ang mga talahib doon, tumambad na sa amin ang patay na katawan ng isang maliit na baka. Kung titignan yon, halatang bata pa lang yun na baka. Nilalangaw po yon. Meron yung isang sugat sa may bandang leg na malamang ay ginawa para mamatay agad yung hayop. Hindi yung sugat na mula sa patalim. Dahil hindi ganon kaayos ang pagkakagawa doon. Nahalatang hindi patalim yung ginamit. Nakadapa lang yun pero nangangamoy talaga ng malala. Kumuha ako ng kahoy para subukang tignan ng tiyanon. At nung ginawa ko nga yun, doon na nga ako nasuka. Wasak na wasak yung tiyan ng hayop. Halos walang natira sa lamang loob nun. Sino kayang may gawa nito, kuya? Kawawa naman yung baka. Sabi naman ng kapatid ko. Napaisip na ako agad noon. Kapag lumaki ka sa probinsya ng Capiz, talagang mapapaisip ka sa mga ganito. Lalo na nga noon, kung kailan maituturing ko na mas maraming mga kakaibang pangyayari na may kinalaman sa mga aswang. Hindi sino yung tanong kundi ano. Gawa pa ba to ng tao, tol? Tignan mo naman yung sinapit ng hayop. Sabi ko naman noon sabay umalis na nga kami.
Binuhat na namin yung huling natirang mga kahoy at nagmadaling umuwi. Pagka-uwi ng bahay ay sinabi namin agad kay tatay yung aming natagpuan at binalikan pa talaga namin kasama yung tatay ko. Nagulat rin yung tatay ko noon. Sinuri niyang mabuti at ang sabi niya, mukhang iba na raw talaga yung may gawa nun. Alam na namin ang ibig sabihin niyang yon. Habang nandoon kami at nakayuko at tinitignan-tignan pa rin yung hayop, bigla akong napalingon dahil meron akong narinig na ingay. Paglingon ko ay may nakita akong tao sa likod ng isang puno. Nakasilip sa amin at nang makita ko ito, bigla na lang siyang tumakbo. Hindi ko namukhaan, lalo at nakasombrero, at matataas din yung mga talahib doon na medyo natatakpan din siya. Sino yon? Sabi ko sabay sinubukan kong habulin. Pero mabilis yung nawala sa paningin ko nung nagsuot yon sa may talahiban. Kung wala lang sanang sombrero, baka nakilala ko pa. Sino kaya yon, tay? Ang weirdo naman na nakatingin lang ito sa atin, na parang interesado siya sa ating natagpuan. Sabi ko noon. Pero hindi naman siya lumapit. Baka may kinalaman yun dito. Hindi mo ba talaga namukhaan? Tanong ng tatay ko pero hindi ko nga talaga nakilala eh. Yung hayop na yon, nilibing na lang din namin ng mabilisan. Lalo at dumadaan kami lagi sa parting yon. Kaya pangit naman kung hayaan lang namin yun doon na nangangamoy. Umuwi kami noon na napapaisip kung ano nga ba yung may gawa at kung sino naman yung taong nakita ko na agad ring tumakbo. Bandang hapon mga 5:30, nagluto yung nanay ko ng adobong baboy at medyo marami naman yon. Kaya inutusan niya ako na bigyan yung kapitbahay namin. Kapitbahay namin ito pero sa totoo lang, hindi talaga sobrang lapit. Mga nasa ilang metro pa. Pero sila lamang yung pinakamalapit sa bahay namin dahil wala namang ibang mga bahay sa parting yon. Tawagin natin yung kapitbahay na ito sa pangalang Mang Nardo at tawagin naman nating Dondon, ang anak nito. Kaibigan ko rin itong si Dondon. Pagpunta ko doon, nakailang katok na ako at tawag sa kanila pero walang tao. Babalik na lang sana ako sa bahay. Dala-dala yung ulam. Nang bigla akong may napansin sa gilid ng mahabang upuan sa labas ng kanilang bahay. Isang sombrero. Nung makita ko yon, agad ko ngang naalala yung taong nakita ko sa gubat. Kakulay yon ng sombrero ng taong yon. At parang yun nga talaga. Nilapitan ko yon. At katunayan, hinawakan ko pa tinignan. Malakas talaga ang aking kutob na yun yung parehong sombrero. Hindi ko pa man yun na ibabalik sa may upuan. Ay merong biglang nagsalita sa likuran ko. Ano bang atin, iho? At bakit ka nandito? Sombrero ko yan ah. May problema ba tayo? Tanong ni Mang Nardo noon. Wala po. Meron lang po akong naalala nang makita ko itong sombrero. Ito nga po pala yung adobo. Inapabigay po ng nanay ko kaya nandito ako. Kanina pa ako tawag ng tawag dito. Pero mukhang wala po yata si Dondon. Sabi ko noon. Sila lang kasing dalawa ang magkasama sa bahay. Dahil iniwan ng asawa niya itong si Mang Nardo. Kung hindi mo mamasamain, itatanong ko lang sana kung ano yung naalala mo sa sombrerong ito. Tanong bigla ni Mang Nardo. Wala naman po, hindi naman po mahalaga. Agad ko namang sagot. Sabay tinanong ko siya pabalik kung nasa gubat ba siya kaninang umaga at tumanggi nga ito agad. Hindi raw siya napadpad doon. Sa paraan ito ng pagtanggi, medyo nakaramdam ako agad na hindi ito nagsasabi ng totoo. Kinutuban na ako noon na meron itong tinatago. Hindi ko na yon sinabi sa kapatid ko at yung tatay ko na mismo yung kinausap ko tungkol doon.
Pero yung problema, ayaw maniwala ng tatay ko dahil kaibigan nga nito si Mang Nardo. Nag-iisip naman ito, napansin ko. Pero kinukumbinsin niya ang kanyang sarili na hindi talaga totoo yon. Kaya wala ring nangyari nung una. Hanggang sa lumipas nga ang mga 1 linggo. At ang sabi ko noon, kakalimutan ko na lang ang mga duda ko. At bumalik na nga talaga ako sa normal. Baka ako dahil lang matagal akong hindi nakauwi. Kaya kung ano-ano yung pumapasok sa utak ko. May pinuntahan ako noon na kaarawan ng kaibigan ko. Medyo ginabi ako doon. Gabi na rin nung nilakad ko lang pauwi. Hindi na nga rin ako nakipag-inuman pa noon. Lalo at baka malasing pa ako at masobrahan. Malapit na ako sa bahay pero madadaanan ko muna ang bahay nila Mang Nardo. Naalala ko na naman yung natagpuan namin noon. Lalo at napakatahimik ng gabi. Napatigil ako at nakatayo lang doon sa harap ng kanilang bahay. Nung biglang parang merong bumagsak. Mali. Parang mali yung sabihing bumagsak. Dahil parang lumapag yon. Yung tipong parang ibon na biglang lumapag sa lupa. Pero mas mabigat po yung tunog na parang kung ano man yon ay may kalakihan. Napatakbo ako agad at umikot sa may likod ng bahay kung saan ko yun banda narinig. Tapos nagtago ako sa may puno ng santol sa may likod ng kanilang bahay. May kadiliman doon pero naabutan ko pa yung parang malaking ibon na parang paniki rin. Nasa lupa yon. Tapos naglilikha ng mahina pero kakaibang tunog na parang nahihirapan. Naabutan ko talaga yon. Hanggang sa ilang sandali pa. Bigla po yung naging tao. Kitang-kita ko kahit medyo madilim. Dahil ilang minuto na rin akong naglalakad sa dilim na medyo nasanay na nga yung aking mga mata. Naaninag ko talaga yon. Yung malaking paniki ay biglang naging tao. Hindi na ako nakapagpigil noon. Bata pa ako ng panahong ito. Kaya padalos-dalos din talaga. Lumabas nga ako sa pinagtataguan ko. Mang Nardo, ikaw yan alam ko. Sabi ko na nga ba eh. Aswang ka. Wika ko pa sabay lapit. At sinindi ko nga yung lighter kong dala at inilawan siya. Naninigarilyo din po kasi ako paminsan-minsan. Kaya meron nga akong dalang lighter nung gabing yon. Nung ilawan ko po, si Mang Nardo talaga yon. Walang damit pang itaas at merong sugat sa kanyang balikat. Aswang ka pala talaga. Ayaw pang maniwala ng tatay ko sa akin eh. Ikaw yung lalaki sa gubat, di ba? Ikaw yung may gawa nun sa patay na baka. Sabi ko naman agad. May sasabihin pa sana ako noon nung bigla akong sinakal ni Mang Nardo. Oo, aswang ako. At wala kang pagsasabihan sa nalaman mo. Naiintindihan mo. May mga maliliit ka pang kapatid. Tandaan mo yan. Sabi pa nga nito na parang nagbabanta habang nagpupumiglas ako sa pagkakasakal niya sa akin. Gusto mong makita, di ba? Heto. Sabi pa nito at pinakita nga niya sa akin ang nakakatakot niyang mukha. Grabe yung kaba ko noon, Sir Dan. Hindi ko akalaing gagawin niya sa akin yon. Napakabobo ko lang din talaga noon para lumabas pa at kumprontahin siya. Bigla niya akong tinulak. Kaya natumba nga ako sa lupa. Wala akong nagawa lalo at napakahigpit ng kanyang pagkakasakal na halos panawa na nga ako ng ulirat. Bukod pa sa kaba na nararamdaman ko dahil sa kanyang itsura. Hihimatayin na yata ako noon nung biglang merong lumabas sa pinto nila sa likod. Walang iba kundi si Dondon. Dahil narinig ko agad yung kanyang boses. Tay, wag! Ano ka ba? Kaibigan ko yan. Sabi ni Dondon noon. Dahil barkada ko rin talaga ito mula pa nung mga bata pa kami. Pilit niyang hinilang kanyang tatay at nagmamakaaway tong hayaan na ako. Sa punto lang na yon, parang natauhan si Mang Nardo at binitawan nga nito ako agad. Yung mukha nito parang biglang nagbago. Bumalik sa normal
At hindi na yung tipong galit na galit. May sasabihin pa sana siya pero bumangon ako agad at tumakbo. Pag uwi ko, hindi ko napigilang sabihin yun kay tatay syempre. Sinabi ko na nga agad. Kaya kumuha ng itak yung tatay ko noon. Paglabas po nito ng bahay, sigaw na siya ng sigaw. Mabuti na lang at wala pang ibang mga bahay doon banda sa amin ng mga panahong ito. Hayop ka, Nardo! Totoo pala talaga. Sigaw nga agad ng tatay ko. Sabay pumunta nga ito doon. Siyempre, naglabasan din sila nanay at yung mga kapatid ko. Nung nandun na nga kami, todo awat naman itong si Dondon. Natauhan na rin ako noon kaya inawat ko rin yung tatay ko. Mahinahon naman noon si Mang Nardo. Pare, oo totoo, inaamin ko. Pero nadala lang ako kanina. Natakot lang ako na baka ipagsabi ng anak mo ang lahat ng kanyang mga nakita. Hayop lamang yung kinakain ko. Itong sugat na ito, may nakakita lang sa akin habang kumakain ako ng hayop doon sa kabilang baryo. Sabi nito, sabay turo sa sugat niya sa balikat. Umiiyak ito noon. Ang sabi niya, hindi raw siya masama at handa raw siyang umalis kung yun yung kinakailangan. Dahil yun naman daw talaga yung kanilang pinaplano. Pero kung gusto raw ni tatay na patayin siya, nakahanda naman daw siya at hindi siya lalaban. Nabigla lang daw talaga siya sa kanyang nagawa. Balak na rin daw nilang umalis ni Dondon para hanapin daw ang asawa niya doon sa Mindanao. Tulad nga ng sabi ko, iniwan sila ng asawa niya pero hindi ko naman alam kung ano nga ba yung dahilan. Naawa yung tatay ko noon at kumalma naman ito. Ang sabi ng tatay ko, hahayaan daw namin sila basta't siguraduhin lang nilang hindi siya masama. Nag-iiyakan na rin kasi noon yung mga kapatid ko. Ganon nga po yung nangyari. Umalis po yung mag-ama. Pero bago sila umalis, humingi ulit ng tawad sa amin si Mang Nardo. Nagpasalamat din ako kay Dondon sa kanyang ginawa. Huling balita namin, nahanap naman daw ni Mang Nardo ang kanyang asawa. At nagbalikan daw sila. Sa Mindanao na rin sila nanirahan pagkatapos po nun. Pero ang alam ko lang, hanggang ngayon, nalilito pa rin ako sa aming mga naging desisyon. Nalilito pa rin ako. Pero ang alam ko lang, sinunod lang din namin ni tatay ang nararamdaman namin sa sitwasyong yon. Naniniwala din ako sa mga sinabi ni Mang Nardo eh. Naramdaman ko naman na totoo ang kanyang mga sinabi. Lalo na nga nung umiiyak na ito. Ito ay sa kabila ng pag-ataking ginawa niya sa akin. Kung nabubuhay man siya ngayon, na malamang hindi na, sana'y nasa maayos siyang kalagayan. At pati na rin yung kanyang anak na si Dondon. Hanggang dito na lang po ito at maraming salamat. Kevin nga po pala ng Palawan. Nangyari itong kwento ko dito sa baryo namin na hindi ko nababanggitin. Pero bago ang lahat, binabati ko po kayong lahat ng isang magandang araw, lalo na po sa inyo, Sir Dan. Ako po ay 46 na taong gulang na ngayon pero nangyari po ito noong ako ay mga 17 taong gulang pa lamang. Bakasyon po noon. Abril yata o Mayo, basta dyan lang po banda. Kaya umuwi po ako noon sa Palawan galing pong Maynila. Sa Maynila na po kasi ako nag-aaral noon. Mga 1 taon din po akong hindi nakauwi sa probinsya namin. Pagbalik ko, ganon pa rin. Tahimik at simple lang ang baryo namin. Medyo liblib nga lang po talaga, kaya mahirap din sa mga bagay-bagay. Gaya ng mga pangunahing bilihin, tubig, kuryente, mga ganon. Pero gustong gusto ko po talaga dito. Andito po ako ngayon sa baryong ito, habang tinatype po ito sa computer ko para ipadala sa inyo. Buhay pa po noon yung tatay ko, ngayon po kasi wala na rin po ito.
Close po talaga kami ng tatay ko, Sir Dan. Noong umuwi po ako, tandang-tanda ko pa po kung paano niyang ibinida na nakahuli raw siya ng baboy ramo sa gubat. Ngayon po, syempre bawal na pong manghuli. Pero noong araw, parang hindi pa naman bawal talaga kaya nga nangangaso po kami noon ng tatay ko. Kung sakali man pong bawal yon noon pa man, mga dekada 90, patawarin nyo na lang po yung mga yumao kong ama, pati na rin po ako. Dahil nakaranas rin po akong mangaso, kasama po yung tatay ko noong bata pa po ako. Nagkayayaan nga po kami noon ng tatay ko. Ang sabi po nito, kinabukasan daw ay mangangaso kami. At yun nga po yung nangyari. Kinabukasan, naghanda na nga po kami noon. Parang banding na rin po kasi namin ng tatay ko. Lalo at matagal rin po akong hindi nakauwi. Nung pumunta na nga po kami, Sir Dan, bandang 4:00 po noon ng hapon. Hanggang gabi na rin po yon madalas. Dahil nakaugalian na rin po namin na gumawa po ng bonfire at magkwentuhan habang nag-iihaw o nag-aasal ng nahuli namin. Minsan po, inasal po na ligaw na manok o mga kung ano-ano pong ibon. Siyempre, baboy ramo po sana ang punteriya po namin. Pero nung araw po na yon, medyo inalat po kami. Wala po kaming mahagilap na baboy ramo sa halos 2 oras po naming paghanap. Pero nakahuli po kami noon ng ligaw na manok at bayawak. Mahilig po yung tatay kumain ng ganon. Inaadobo po niya yung bayawak. Ako naman po, hindi po masyado. Medyo hindi ko lang talaga trip kumain ng bayawak. Kahit masarap din naman po yung karne nun. Napagkasunduan nga po namin ng tatay ko na tirahin na bilang hapunan ang nahuli po naming manok. Kinatay na po namin yon sa may tabing ilog. At nilinis po para pwede na pong ihawin. Ang sabi po ng tatay ko, dalhin daw po namin sa may taas po banda ng burol at doon po kami mag-bonfire at magkwentuhan. Tulad nga po ng dati. Madalas po kasi namin gawin yon noong bata pa po ako. Doon po banda yung pwesto namin lagi noon. Lalo at hindi naman po malakas yung hangin doon banda kapag panahon po ng habagat. Naghanda na nga po kami noon para sa apoy. At doon din po sana namin lulutuin yung manok. Nang biglang wala daw po sa bulsa ni tata yung lighter. Pero ang sabi po niya, ginamit pa daw niyang pangsindi ng yosi nung paakyat na kami doon. Kaya siguradong andun lang din yon sa malapit. Kung saan nga siya nagsindi ng yosi. Baka nahulog nung nilagay niya sa kanyang bulsa. Kaya kinuha niya sa akin ng flashlight at hahanapin lang daw niya saglit. Mahirap rin namang magmano-manong gumawa ng apoy kasi. Hinanap nga po sandali yun ng tatay ko. Ako naman po ay naiwan lang doon at tinuhog ko na po yung nahuli naming manok. Excited na po ako noon sa inasal po naming manok. At sinigawan ko pa po yung tatay ko na bilisan po niyang hanapin yung lighter. Nang bigla ko na lang pong napansin noon na sa hindi kalayuan, may nakita po ako na isang malaking ibon. Yung tipong hindi ordinaryo. At kakaiba po talaga na parang nalilito nga po ako noon. Kung ibon ba yon o baka aswang. Maya-maya pa po, bigla po yung bumulusok pababa na parang lumapag po doon sa kabilang parte ng gubat. Nung lumapag po yun doon, kitang-kita ko po na nagliparan po yung mga ibon doon banda na parang nabulabog. Lalo at sa may taas nga po ako banda ng burol at nasa baba naman po banda yung parte kung saan po yun lumapag. Yung pagliparan po ng mga ibon, parang natakot po talaga yung mga ito. Nakatingin lang po ako doon mga ilang sandali pa. Nang bigla pong may makita po akong ilaw doon banda. Yun bang parang may maliit na kubo na nagsindi ng gasera, kaya nakita ko pong umilaw po doon. Medyo malapit lang din po yun kaya sigurado po ako sa mga nakita ko. Takang-taka po ako noon dahil sa pagkakaalam ko, wala namang nakatira doon banda.
Kahit nga po sa gubat na yon, walang masyadong tao na napapadpad po doon. Takang-taka ko noon dahil sa pagkakaalam ko wala namang nakatira doon banda. Kahit nga sa gubat, walang masyadong tao na napapadpad doon eh. Nagkataon lang na nangaso kami doon dahil malapit talaga doon sa gubat yung bahay namin. Paano nagkabahay doon? At bakit? Tanong ko pa po noon sa utak ko, pero naisip ko rin na matagal rin akong nawala. Kaya marami ring posibleng pinagbago sa lugar na yon. Hindi lang din talaga mawala sa utak ko yung nakita kong parang napakalaking ibon na biglang lumapag doon sa parteng yon. Ang nasa utak ko noon, baka aswang talaga. At kung aswang man yon, malamang konektado doon yung kung sino mang nakatira sa kubo na natatanaw ko mula doon sa itaas ng burol. Pagdating po ni tatay, dala-dala na nga po niya yung lighter na nahanap nga po talaga niya. Nagtaka po ito dahil tahimik lang ako. Nung nagtanong po siya, agad ko nga pong sinabi sa kanya yung mga nakita ko. At agad po akong nagtanong kung sino ba yung nakatira sa bahay doon sa hindi kalayuan. Nung ituro ko po yon, nagtaka rin po yung tatay ko. Kailan pa nagkabahay dito? Hindi ko alam yan, lalo at hindi ako napapadpad dyan banda kung nangangaso ako. Nakapagtataka naman yan. Sinong gagawa ng bahay dyan? Wika pa ng tatay ko noon dahil ng punto lang din po na iyon niya iyon nakita. At ang sabi po niya, kung pagbabasihan daw po yung mga nangyari at ang paglalarawan ko, mukhang hindi talaga ordinaryong ibon yung nakita kong yon. At mahirap man daw isipin at paniwalaan. Baka aswang araw po yun talaga. Nang sabihin po yun ng tatay ko, agad po akong kinilabutan noon. Pakiramdam ko po noon, totoong aswang po talaga yung nakita ko. Na sa unang tingin ay parang isang napakalaking paniki. Nagkasundo po kami noon na lutuin na muna namin yung manok. At pagkatapos namin gawin yon, titignan namin doon banda. Pumayag naman po ako noon dahil tulad po ng tatay ko. Nagtaka din po talaga ako at nais ko rin pong malaman. Isa pa, may dala naman din pong baril yung tatay ko. Kaya malakas po yung loob ko na meron naman po kaming armas na magagamit kung sakali. Pareho po kasi kami ng ugali ng tatay ko na hindi talaga matatahimik kapag may bagay na kumuha ng aming atensyon. Kaya pagkatapos po naming kumain at magpahinga sandali, pinatay na po namin yung apoy at bumaba na nga po kami. Talagang pinuntahan po namin doon. Nung malapit na po kami doon, nakumpirma nga po namin. Isa po talagang kubo yon. At ilaw nga mula sa gasera yung nakikita namin. Ang tahimik po doon. At sa unang tingin, parang bagong gawa lang po yung kubo. Yung bubong po noon parang temporaryo lang po. Parang pinagpatong-patong lang na mga dahon ng nipa at niyog na hindi pa maayos yung pagkakagawa. Yung dingding naman po noon, medyo maayos po. Dahil gawa din po sa pawid na inipit po ng kawayan. Sana alam po ninyo yung ibig kong sabihin. Hindi ko naman po inaasahan noon na talagang nilapitan po ng tatay ko yung kubo at sumili po ito doon. Kaya wala po akong nagawa kundi lumapit din po doon. Marami po kasing mga butas yung kubo, kaya pwede po talagang sumilip. May bintana din po yon na nakabukas lang po. Kaya pala nakita ko talaga ng malinaw yung ilaw na nagmumula sa gasera sa loob po mismo ng kubo. Inuulit ko po, hindi po kasi talaga yon ganon kalayo sa may burol. Sinenyasan po ako noon ng tatay ko na tumahimik. Doon po sa loob ay may nakaupong matandang lalaki. Maya-maya pa tumayo po yun doon at parang pumunta po sa kabilang parte ng kubo.
kaya napayuko po kami ng tatay ko bago po muling sumilip. Sa pagkakataon po na iyon, pagsilip ko po sa malaking butas, napasigaw po ako bigla. Nang magtama po yung mata namin ng matandang nasa loob. Sumilip po pala siya mula doon sa loob dahil malamang nakatunog na po pala ito. Bago pa man po kami makapagtago o makaalis po agad ng tatay ko, mabilis pong merong lumabas doon sa may pinto na isang matandang lalaki. Normal pa po yung mukha nun, pero nataranta po kasi yung tatay ko at bumunot po agad ito ng baril. Sabay binulgar po agad niya ang nakita ko. Aswang ka, alam ko. At kailan ka pa gumawa ng bahay rito? Siguro tumakas ka sa lugar ninyo, no? Sabi po agad ng tatay ko noon na parang sigurado po siya sa pagkatao ng matanda. Nung marinig po yun ng matanda, nagbago po yung mukha nito. Nanlisik po yung mata at namula. At nakita po namin mismo na humahaba po yung kanyang mga pangil. Pinutok po ni tatay sa lupa yung baril dahil siguro ayaw rin po nitong makapatay. Lalo at wala rin pong lisensya yung baril po na yon. Nang gawin po yun ng tatay ko, mabilis pong pumasok sa loob yung matanda. Nung hinabol po namin, nakita po naming tumalon yon sa may bintana. At sa napakabilis po na sandali, huni na po ng wakwak yung sunod po naming narinig. Nung tiningala po namin, parang napakalaking paniki po yon na mabilis pong naglaho kasabay po ng pagtigil ng huni. Nakita na lang po namin doon po sa may labas po ng bintana yung damit po na suot po ng matanda. At wala na po roon yung matanda. Nung tignan pa po namin, nagkalat po yung mga buto doon po sa may kubo. Pero parang mga buto po yun ng baboy ramo. Lalo at pamilyar po kami doon. Yun po siguro yung dahilan kaya wala na pong nakikitang baboy ramo doon yung tatay ko. Kung meron man, sobrang dalang na po at napakailap. Agad po kaming umuwi noon na hindi klaro kung sino nga ba yung aswang na matanda. Basta ang alam lang po namin, aswang po yung matanda na yon. Kinabukasan, bumalik po kami doon kasama po ang ilang pinagkakatiwalaang kaibigan ng tatay ko. At sinunog na nga po namin yung kubo. Simula po noon, nag-iingat na po talaga kami doon banda. Sana ay puro hayop lang yung kanyang nabiktima at wala siyang nabiktimang tao. Kung sino man po yung matanda, malamang lumipat na po yon sa ibang lugar habang nag-iwan po siya ng marami pong katanungan sa amin. Pero hanggang dito na lang din po yung kwento ko na ito. Maraming salamat po sa mga makikinig. Paalam. Hello po sa lahat ng mga kaaswangan na nakikinig po dito sa channel po ninyo, Sir Dan. Bago po ako magsimula, binabati ko po ang lahat ng mga taga North Cotabato kung saan po kami nakatira at kung saan po nangyari itong kwento na ito. Nangyari po ang kwentong ito noong dekada 90. Noong panahon po na ito, 8 na po yung anak namin ng asawa ko. Tama po kayo ng narinig, 8. Yan po yung bilang ng mga anak namin noon. Medyo napadalas po kasi noon yung pagbubuntis ng asawa ko. 15 taong gulang po noon ang panganay ko. At ang bunso ko naman po ay hindi pa naglalakad. Bata pa po kami ng asawa ko noong mabuntis ko po ito. Aminado naman po ako na medyo hindi po kami naghinay-hinay noon. Sa hirap din po kasi ng buhay namin, dapat po talaga na kinontrol din po namin ang panganganak. Pero nangyari na po eh. Naging mabuti naman po ang nangyari sa huli nung nakapagtapos na rin po yung iba po sa mga anak ko. At sa totoo lang po, umabot po ng 11 ang aking mga anak.
Dahil pagkatapos po mangyari ng ikukwento ko na ito, nasundan pa po ng 3, yung 8 anak po namin noon. Dahil po sa hirap ng buhay namin noon, at marami nga po kaming mga anak, talagang nagtitiis po kami noon. Yung bahay po namin tagpi-tagpi na po. Yung bubong po namin, puro na rin po butas. Yung mga butas naman po sa aming dingding, tinatakpan ko na lang po noon ng sako. Yung sahig naman po namin na gawa lang po sa kawayan, meron na rin pong mga butas. Pero sinisikap ko naman pong gawa ng paraan noon. Kapag maulan nga lang po, sigurado pong hindi po ako masyadong nakakatulog dahil tumatagas nga po yung bubong. Dahil po sa dami ng anak namin, kayod kalabaw po ako noon. Bago pa man po sumikat yung araw, umaalis na rin po ako ng bahay. Tapos madilim na rin po ako nakakauwi. Halos wala na nga rin po akong oras sa mga anak ko noon dahil pagdating ko po ng bahay sa gabi, tulog na rin po ang mga ito. Ako naman po ay matutulog na lang din po agad dahil po sa pagod. Dahil rin po sa dami ng aming anak. Siyempre, minsan po ay hindi na rin po namin maasikaso ang iba sa kanila. Isang hapon po noon, may naglalako daw po ng gulay doon banda sa amin. Isang matandang lalaki daw po yon. Mahilig kami sa gulay kaya lumapit doon ang asawa ko. Lalo at mura lang din po yung mga paninda ng matanda. Nung nakapili na ang asawa ko, niyaya niya ang matanda na sumama na lang sa kanya doon sa bahay namin sa unahan lang banda dahil kukuha ang asawa ko ng pera para bayaran yung matanda. Nung ibinigay na raw ng asawa ko yung bayad, pumasok naman daw siya agad sa bahay namin. Hindi niya alam na naiwan niya doon sa labas ng bahay yung pangalawa sa bunso sa aming mga anak, na noon ay magta-3 taong gulang pa lang po yata. Wala pang kamuwang-muwang sa mundo. Ilang sandali pa, noong hinanap na po nila yung anak namin, wala na ito roon sa labas ng bahay. Wala na rin doon yung matandang naglalako. Nagkataon pa nga na mga alas 5 na raw ng hapon din noon. Nataranta silang lahat noon. Naghanap sila sa paligid, pero wala talaga ang bata doon. Yung kapitbahay po namin, na medyo malayo pa ang agwat sa bahay namin, hindi rin po namin kaklose yun. Kaya malabo rin po na pumunta doon yung bata para makipaglaro. Agad po na naisip noon ng asawa ko na baka sumama ang bata doon sa nagtitinda ng gulay. O baka isinama talaga ng matanda. Tumakbo ngayon yung panganay kong lalaki para habulin yung matanda. Siyempre, sumunod din naman po yung asawa ko. Nakiusap siya sa 2 kababaryong napadaan sa bahay namin na kaibigan din naman niya. Nabantayan muna ng mga ito ang mga anak namin doon sa bahay. Naabutan daw ng asawa ko noon ang panganay ko na nakikipagsagutan na doon sa matandang nagtitinda ng gulay. Dahil tama nga ang hinala nila na doon pala sumama ang bata. O baka mas tamang sabihin na isinama ito ng matanda. Nakakarga na raw kasi ito sa tinutulak nitong kariton, kung saan niya ay kinakarga ang mga paninda niyang gulay. Ang sabi ng panganay ko, naabutan daw niya itong nagmamadali ng lumabas sa baryo namin. Sa totoo lang, nasa may boundary na raw nila naabutan ng matanda. Habang nakahiga daw sa loob ng kariton, ang anak kong magta-3 taong gulang pa lang, naitago natin sa pangalang Jelay. Tinakpan pa daw ng matanda ng sako yung bata. Mabuti na lang at sigurista ang panganay ko at agad niyang tinignan ang nasa loob ng kariton. Doon na raw nito nakita ang kanyang kapatid na wala ng malay na parang natutulog. Parang ayaw pa raw ibigay ng matanda nung una.
Pero nung makita nito ang asawa ko, hindi na ito nagmatigas pa. Pinagmumura siya ng asawa ko noon dahil halata po talaga na may balak itong tangayin ang aking anak. Nung nakuha na raw nila ang bata, bago daw tumalikod ang matanda, ang sama pa daw ng tingin nito sa aking mag-ina. At may iniwan pa daw itong parang pagbabanta sa kanila. Ang sabi daw nito, kusa daw sumama sa kanya yung bata. At kung hindi daw kami mag-iingat, baka sa susunod, hindi na namin mabawi pa yung bata. Yun pa daw yung mga binitawan nito bago siya tuluyang umalis. Sumigaw naman daw yung anak ko noon na kapag bumalik pa ito doon banda sa amin, mananagot siya. Nung nalaman ko po yon pag-uwi ko, talagang nagalit din po ako sa matanda. Tinanong pa namin ang bata kung bakit siya sumama doon sa matanda. At kahit medyo hindi pa ganon kalinaw magsalita yung bata noon, naintindihan naman namin na wala daw siyang maalala. Hinawakan lang daw siya sa ulo nung matanda na yon. At nagulat na lang siya nung nagising na raw siya nung kinuha na siya ng kanyang kuya. Ang sabi ng asawa ko noon, mukhang hindi daw normal yung matanda na yon. May naramdaman daw siyang kakaiba sa matanda. Napakalikot daw ng mata ng matanda at hindi makatingin ng diretsyo. Ganon raw kasi yung mga aswang. Yung tingin daw nito medyo kakaiba. Pero sinabi ko na lang po noon na wag na naming isipin. Lalo at ligtas na yung bata at magdoble ingat na lang kami. Sabay niyaya ko na po silang kumain. Dahil meron po akong iniuwi noon na isang buong manok na inasal. Sobrang bihira lang po mangyari yon. Kaya natuwa po yung mga bata. Nung tapos na po kaming maghapunan at nakahiga na po kami, humingi po ako ng tawad sa asawa ko noon. Dahil muntik ngang mawala sa amin ang anak namin dahil palagi akong wala sa bahay. Pero naiintindihan naman daw niya ito. Bandang 11:00 po ng gabi, nung magising kami dahil naiihi daw si Jelay. Pinaalalayan ko lang po ito sa kanyang kapatid at pinaihi ko po sa kubeta. Doon po banda sa may kusina po namin. Pero agad po akong nagulat noon at napabalikwas nang marinig ko pong biglang sumigaw yung mga anak ko at umiiyak na po bigla si Jelay. Pagtakbo ko po doon banda, hinihila po ng anak ko si Jelay habang yung isa po nitong binti ay nasa ilalim na po ng sahig naming gawa po sa kawayan. Meron pong humihila doon sa bata mula sa ilalim. Nung makita ko po yon, agad ko pong kinuha ang itak na nakasabit po doon din banda. Sabay hinila ko po yung aking anak. Ayaw po siyang bitawan ng kung anumang nasa ilalim. Dahil may kalumaan na rin po yung sahig po namin, nababali na po noon yung ibang mga kawayan doon sa sahig namin dahil sa paghilang ginagawa sa anak ko. Nung makita ko na po yung kamay na mahigpit pong nakahawak sa binti ng aking anak, habang nasa ilalim po ito ng bahay namin, agad ko pong pinasok din sa butas yung hawak ko pong itak at mabilis ko pong hiniwa ang kamay na nakahawak sa binti ng aking anak. Hindi ko naman po kasi matagayon dahil hindi naman po ganun kalaki yung butas. Delikado pa pong baka tamaan pa po yung binti po ng aking anak. Ginawa ko pong parang lagari yung itak noon habang pilit ko pong hinihiwa yung kamay na nakahawak sa binti ng aking anak. Hindi ko po alam kung nai-imagine nyo po yung aking paglalarawan. Nakita ko po yung mukha nung nilalang sa ilalim noon. Hindi po maipaliwanag ang mukha nito na kahit po ako, kinikilabutan kong maisip ko. Walang dudang isa po yung aswang.
Doon na po unti-unting nabitawan ng aswang na iyon ang binti ng aking anak na nagkasugat-sugat na nga rin po dahil po sa kanyang paghila. Ang hindi ko po pala alam, habang nangyayari po yon, lumabas na pala ng bahay ang panganay ko, dala-dala ang isa pang itak. "Tay, nandito siya!" Sigaw po noon ang panganay ko. Nung marinig ko po yon sa pag-aalala ko po, sa bintana na po ako ng bahay tumalon palabas. Matapang po talaga ang panganay ko. Inikutan niya po pala doon sa kabila. At nung sumigaw ito na nasa ilalim pa rin daw ng bahay yung aswang at papasukin daw niya sa ilalim, doon na rin po ako umikot papunta sa likod ng bahay namin. Naabutan ko pong palabas na po sa ilalim ang isang nakakatakot na nilalang. Nung makita po nito ako, hinding-hindi ko po malilimutan kung paano po itong umaangil. At sa pagkabigla ko po, naibato ko po sa kanya ang hawak-hawak kong itak. Tinamaan po sa noon at nung tumakbo po ako papalapit sa kanya para sana talagang hulihin siya kahit anong mangyari. Mabilis po itong tumalon sa damuhan at natigilan po ako noon nung makita yung aswang na parang nasa anyong tao pa rin kahit nakakatakot na ang itsura. Nabigla na lamang pong nagpalit anyo bilang isang hayop. Hindi ko po tukoy noon kung aso ba yun o pusa, pero itim na itim po yung kulay noon na sobrang hirap pong sundan ng mata. Nung nasa may damuhan na po siya, lalo at napakadilim po doon. Ang sabi po ng panganay ko noon, habulin daw namin. Pero naisip ko po noon na kapag ginawa namin yon, maiiwan naman yung asawa ko at ilan pang mga anak doon sa bahay namin. Kung sakaling sumalisi sa amin yung aswang, baka malintikan pa ang pamilya ko. Hindi kami natulog ng panganay ko noon. Nagsiga pa kami sa labas at nagbantay. Pinaalam ko na rin sa kapitbahay namin na ilang metro pa ang agwat sa amin na merong aswang na umatake sa amin. Balak sana nilang halugugin ang paligid, pero sabi ko, malamang nakalayo na rin yon. At malalaman din naman niya agad kung nasa paligid siya. Kinabukasan po noon, yung mga bahay po doon banda, naglinis po ng mga damuhan sa paligid, lalong-lalo na po sa likod ng kanilang mga bahay. Kumalat na rin po kasi noon na kapag bumalik pa doon yung matandang nagtitinda ng gulay, dakpin na agad namin. Pero ni minsan po, hindi na po bumalik ang matanda doon sa lugar namin. Natakot na rin po siguro lalo at naalerto na yung mga tao. Ligtas naman po kami noon, pero hindi po namin yon malilimutan kailanman. Hanggang dito na lang po yung kwento at salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. Nangyari po ang kwentong ito sa isang malayong baryo na sakop ng Iloilo, kung saan po kami nakatira noon, mga dekada 80. Tawagin niyo nga po pala ako sa pangalang Mario. May katandaan na rin po ako ngayon. Pero nakahiligan ko pong makinig sa mga ganitong kwento dahil maging ako din po ay meron din pong karanasan sa mga aswang. Nung mangyari po ito, lagpas 20 anyos pa lang po ako. At wala pa po akong asawa dahil inuuna ko po noon ang pagtulong sa pag-aaral ng aking mga kapatid, na noon ay meron nga pong nasa kolehiyo na rin. Ako po yung nagsakripisyo kaya hanggang high school lang po yung tinapos ko. Mahirap po kasi yung buhay talaga noon. Sa pagsasaka lang din po kami umaasa. At nagdadrive din po ng jeep yung tatay ko. Yung makalumang jeep pa po na karag-karag. Kaya minsan hindi na rin po ito nakakabiyahe. Ako po yung tipong lahat papasukan makatulong lang sa pamilya, kaya madalas po akong gabihin noon sa pagtsatsaga sa kung ano-anong trabaho buong araw.
Minsan nga po, pati yung gabi ginagawa ko ng umaga. Lalo at 3 kapatid ko po noon yung nag-aaral at 2 babae po yung nasa kolehiyo. Magkakasunod lang din po talaga kami. Nagtatrabaho na rin po ako noon sa construction eh. Pagkatapos po ng trabaho ko, talagang hindi po ako sumasakay. Hindi naman po ganun kalayo. Kaya nilalakad ko na lang din po talaga dahil sayang nga po yung pamasahe. Sanay naman po ako sa lakaran noon, kaya ayos lang din po. Maswerte na lang kung minsan at nakakasabit po ako ng libre sa jeep. Ganun po talaga yung buhay noon. Kailangan talagang magtipid. Isang gabi po noon, habang pauwi ako, nang magsimula po yung lahat. Pabilog na po yung buwan noon kaya medyo maliwanag. Naglalakad lang po ako gaya ng isang normal na gabi sa probinsya. Bandang 8:00 po ng gabi noon. Pero nung panahon po kasi na iyon, madalas naghahanda na po ang mga tao para matulog sa ganong oras. Ganon po kaaga matulog ang mga tao sa probinsya ng panahon po na iyon. Nakakahiyaman po ito. Pero habang naglalakad po ako, bigla po akong nakaramdam ng tawag ng kalikasan. Yung tipong biglaan na hindi mo talaga kayang pigilan. Ganon po yung pakiramdam ko noon. Kaya wala na po akong pagpipilian talaga kundi tumigil sandali. Napaisip po ako noon. Hanggang sa magdesisyon na nga po ako na pumasok na talaga doon sa masukal na parte para tugunan ang tawag ng kalikasan na nararamdaman ko. Lalo at medyo malayo pa po talaga ang bahay namin sa parteng yon. Pakiusap po. Huwag niyo po sana akong husgahan. Dahil lang po doon. Lalo at totoo pong nangyari ang mga ito. Ayun na nga po. Pumasok po ako doon sa gubat. Siyempre, ayoko naman pong may makakita sa akin. Nagmadali na po akong gawin ang dapat kong gawin. Lalo at hindi ko na nga po mapigilan. Mabilis lang po yon. At nung tapos na po ako at aalis na rin po sana, napatigil po ako noon nang bigla po akong nakarinig ng angil doon banda. Yung tipo po ng angil na sa unang pagkarinig mo pa lang, talagang kakabahan ka po ng malala. Akala ko po noon kung anong mabangis lang po na hayop. Hanggang sa bigla pong may lumabas. Doon po banda sa makapal na damuhan. Sa unang tingin po, Sir Dan, talagang parang hayop lang po yon. Ang pinagkaiba lang po ay kakaiba po yung itsura nun. At yung mga mata po nun, nanginig po agad ang buong katawan ko. Lalo at nagliliwanag po yun. At pulang-pula. Yung bunganga po nun, punong-puno po ng dugo. Na parang galing po yun sa pagkain. Yung tipong parang may nilapa at nilantakan kung ano. Tagaktak na po yung pawis ko noon pero hindi po ako makagalaw sa kinalalagyan ko. Patingin-tingin po yon sa paligid. Kaya sinubukan ko pong gumapang noon sa parte na medyo mas makapal po yung mga damo at marami pong maliliit na mga puno. Talagang pinilit ko pong gawin yon kahit dahan-dahan lang dahil madali po akong makikita doon sa una kong kinalalagyan. Nung nakapagtago na po ako sa parteng mas makapal po yung mga damo, laking gulat ko po noon, Sir Dan, nang bigla na lamang po yung yumuko. Parang inuunat-unat po nun yung kanyang katawan. At nag-aangil po yon na parang nasasaktan na hindi ko maintindihan. Gustong-gusto ko na pong tumakbo noon habang nangyayari po yon. Kaya lumingon-lingon po muna ako sa likuran habang nangyayari po yung lahat. Dahil tinitignan ko nga po kung saan po banda ako pwedeng tumakbo. Nang ilang sandali pa, ikinagulat ko po talaga
na nung tinignan ko po ulit yon, bigla po akong nakakita ng kamay ng tao. Nakadapa rin po kasi yon sa may damuhan. At kamay po talaga ng tao yung nakita ko. Dahil sa liwanag po ng buwan. At pawang maliliit na puno lang po yung nandoon. Talagang tumatagos po yung liwanag na maaaninag mo talaga ang nasa paligid. Maya-maya pa, bigla pong tumayo ang isang matandang babae. Nanlilisik pa rin po yung mga mata nun. Kahit isang mata lang po yung nakikita ko. Dahil nakatakip nga po yung mahaba nitong buhok sa kanyang mukha. Kahit ganun po, parang pamilyar po sa akin ang babaeng yon. Alam kong hindi niya po ako nakikita. Dahil medyo nakadistansya din po ako at hindi po siya napapatingin doon sa aking direksyon. Wala pong saplot yung matanda na yon. At parang napakadulas po ng katawan nito. Yung tipong parang binalot nga po ng langis. Bago ko pa man po yun makilala, agad po yung tumakbo. At mabilis po yun. Yung tipong hindi mo po akalaing isang matanda at isa pa pong babae. Sa hindi kalayuan, naroon po yung bahay ng isang kababaryo. At hindi ko po inaasahan na doon po yun banda tumakbo. Sabay pumasok po agad sa bahay. Si Lola Mildred. Bulong ko pa po noon sa aking sarili. Dahil yun nga po yung bahay ni Lola Mildred. Parang bigla ko pong napagtanto na parang siya nga po yung matandang babaeng yon. Aswang yung matanda. Magulo ko po noong tanong sa utak ko. Dahil gulong-gulo nga po ako sa nangyari. Hayop lang po yung nandoon eh. Isang hindi ordinaryong hayop. Tapos biglang naging isang matandang babae. Kung hindi ko po siya nakitang pumasok doon sa bahay ni Lola Mildred, talagang malilito pa po ako noon kung siya ba talaga yon. Dahil nakabuhagag nga po yung kanyang buhok at nakatakip po yun ng bahagya sa kanyang mukha. Agad po akong umalis noon at nung nandoon na po ako banda sa tapat po ng bahay ng matanda, dahan-dahan lang po akong naglakad. At nung medyo nakadistansya na po ako, ay agad na nga po akong tumakbo. Walang tigil po yon, Sir Dan, na nasa tapat na po ako ng bahay namin nung tumigil po ako. Hinahabol ko po noon yung hininga ko nung pumasok po ako ng bahay. At medyo nasuka pa nga po ako noon. Dahil nga po sa mga nakita ko. Hindi ko po agad nasabi ang lahat dahil tulog na nga po sila. At tanging ang isa ko pong kapatid na lang ang gising po noon na hinihintay lang po akong dumating bago niya po ilak yung pinto ng bahay. Nagtanong po siya agad sa akin noon pero itinago ko po yung nakita ko. Ayoko pong pati sila ay matakot. Inilihim ko po muna yon at maaga po akong umuwi ng sumunod po na araw. Hindi ko rin po kasi talaga alam kung paano ko po sasabihin yon. Lalo at kahit nasa panahon po na yon, medyo mahirap pa rin po yung ipaliwanag at paniwalaan. Ngunit sa pag-uwi ko po noon, hindi ko po inaasahan na malalaman ko pong hindi pa raw nakakauwi si Lena, yung kapatid ko pong babae. Nangyayari naman po yon minsan. Pero alam ko po noong delikado pong umuwi ng gabi ng panahon po na yon. Nasa kolehiyo na po kasi noon ang kapatid ko na ito. Kaya paminsan-minsan po talaga ay ginagabi rin po ito sa kanyang pag-uwi. Base po doon sa nakita ko, alam ko pong gutom na gutom po yung aswang na yon. Lalo at kabilugan na rin po ng buwan. Kaya hindi po malabong mga atake po ulit ito. Lalo na at babae pa po yung kapatid ko. Hindi ko po kasi agad nalaman na hindi pa po pala ito nakakauwi. Lalo at madalas po itong magkulong lang sa kanyang kwarto. At medyo nakatulog naman po ako pagdating ko. Nagulat na lang din po ako noon nung sabihin po ni tatay na hindi pa po pala ito nakakauwi.
Agad ko pong kinausap yung tatay ko noon. Lalo at wala nga rin pong masyadong mga bahay sa sityo po namin ng panahon po na yon. Sinabi ko kay tatay na magdala siya ng baril at susunduin namin ang kapatid ko. Sinabi ko rin sa kanya na sa daan ko na ipapaliwanag yung lahat. Nung sinabi ko na po kay tatay ang nangyari, nagulat po ako noon, Sir Dan, na hindi po niya ako tinawanan o hindi man lang po siya nagduda sa mga sinabi ko. Ang sabi po nito sa akin, matagal na rin daw siyang duda sa matandang si Mildred. Dahil nung buntis daw pala yung nanay ko sa isa pa naming kapatid, madalas daw niyang nakikita ang matanda noon na umaali-aligid sa bahay namin. Siyempre hindi ko po yun alam dahil maliit din po ako ng panahon po na ito. Nagmamadali po kaming naglalakad noon, Sir Dan, hanggang sa parang nilagay po talaga kami ng Panginoon sa tamang oras at pagkakataon. Dahil sa hindi po kalayuan, bigla po kaming nakarinig ng pagsigaw. At sigaw po yon ng isang pamilyar na boses ng babae. Nauna po akong tumakbo noon dahil mas mabilis naman po akong tumakbo sa tatay ko. Alam ko pong si Lena yon. Tinatawag ko po yung kanyang pangalan habang tumatakbo noon. Sa hindi po kalayuan, nakita ko mismo na nakaupo na po sa may damuhan sa gilid ng daan ang kapatid ko. Habang pilit pa pong umaatras at meron pong isang kakaibang hayop doon na parang akma na pong dudumugin siya. Nang makita po kami nito ng tatay ko, ang bilis po nung tumakbo. Pinaputukan pa po yun ng tatay ko sa galit po nito pero talagang mabilis po yun. Naabutan ko po yung kapatid ko noon na meron pong hawak-hawak. Nung tignan ko po yun, isa po yung proteksyon na ayon po sa kanya ay bigay pa raw sa kanya ng albularyo noong nagkakasakit siya nung medyo bata pa siya, na tinago lang daw niya at dinadala pa rin po niya araw-araw. Sakitin po kasi yung kapatid ko na ito, kaya madalas po siyang dalhin sa albularyo noon pa man. Ang sabi po niya, nag-aalangan daw na lumapit ang hayop na aswang nung hawak-hawak niya yung kanyang proteksyon. Kaya hindi raw siya agad na dumog nun. Talagang totoo nga po na ang mga proteksyon na ibinibigay ng albularyo ay tumatalab talaga sa mga aswang. Kung walang ganon yung kapatid ko, baka nadumog na raw po siya. At ang mas nakakatakot pa po doon, sa parte kung saan namin natagpuan si Lena, sa unahan lang po nun yung bahay ng matanda. Kaya hindi po nakapagpigil si tatay noon. Pinuntahan po niya kaya sumunod na lang din po kami. Sinigawan po niya yung matanda na sinabi niyang alam naming siya yung umatake sa kapatid ko. At kapag naulit pa yon, alam namin kung sino yung papatayin namin. Tinakot po talaga ng tatay ko yung matandang si Mildred at hindi man lang po ito sumagot. Kahit alam po naming nasa loob lang din po ito, kasama ang kanyang asawa na malamang isa rin pong aswang. Pinaputukan pa nga po ng tatay ko yung malaking puno ng mangga sa tapat po ng bahay ng matanda bilang pagbabanta. Galit na galit po kasi noon yung tatay ko. Ikaw ba namang maabutan mo yung anak mo na balak na sanang biktimahin? Simula po noon, ni hindi man lang po makatingin ng diretso sa amin yung matanda. Nagpagawa din po kaming lahat ng proteksyon sa isang kakilalang albularyo. At simula po noon, wala naman pong inatake ulit sa amin. Hanggang dito na lang din po ito. Maraming salamat po.